Gusto nang ipatigil ng ilang senador ang K-12 program dahil wala naman umano itong naiambag sa kalidad na edukasyon. Hirit nila ibalik na sa lumang curriculum ang sistema ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Si Mean Corvera sa balita. Nais ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik na sa lumang curriculum ang sistema ng pagtuturo sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa. Ayon sa senador, hindi nakatulong ang K-12 program para itaas ang kalidad ng edukasyon. Katunayan, nagkaroon anya ng learning poverty sa Pilipinas mula nang ipatupad ang K-12 program. Sa budget hearing sa pondo ng Department of Education, tinukoy ni Cayetano ang World Bank report sa East Asia sa sektor ng edukasyon na nagsasabing siyam sa bawat 10 batang Pilipino hindi marunong magbasa at intindihin ang detalye ng kanyang binabasa. Sa Amerika, it's in high school, may driving school. With K-12, dapat meron tayong ganon. Sa Germany, accountants and accounting assistants, they don't have to go to college. Pag-graduate ng high school, sa atin ba may kumpanya na as a general rule, as an exception, yung sobrang galing kukunin nila, di ba? So naging overgrown na practical arts at saka home economics yung atin tracks. Yung sports high schools natin, meron ba silang Meron ba silang oval? Meron ba silang football field? Meron ba silang high performance gym? Wala. Ang usapan dun sa tracks, yun ang promise nung K-12. Sabi ng senador, ito'y dahil sa umikling oras ng klase, lalo na sa mga public schools. Sa ngayon, maraming eskwelahan, partikular na sa Metro Manila, ang shifting ang oras ng klase. Sa datos ng DepEd, aabot sa 2,814 na mga eskwelahan ang nagpapatupad ng 2 hanggang 4 na shift na klase dahil yan sa kakulangan ng classroom. Mayorya rito na sa Metro Manila at Calabarzon Region. Sabi ni Cayetano, bukod sa maikling panahon sa pag-aaral, masyadong exposed ang mga kabataan sa gadgets at social media. Mungkahi ng senador, paglaanan ng mas malaking pondo ang sektor ng edukasyon dahil ito ang mag-aahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Na in crisis talaga ang Philippine education. Kung hindi po tayo magbabago, instead of better jobs for our OFWs at instead of mas kokonting mag-abroad, baliktad mangyayari. Mas maraming mag-abroad at ang makukuhang klase ng trabaho ay yung trabahong mas maliliit ang sweldo at mas delikado para sa ating kababayan. So if we don't sound out and fix that crisis now, we're in trouble in the next 10-15 years. Depensa naman ng DepEd, tinutugunan nila ang krisis sa edukasyon kasama na ang training sa mga guro. Pero kailangan ng suporta at mas malaking pondo para magawa ang reforma sa edukasyon sa Pilipinas. They are currently reviewing different models for K-12, and that actually includes a model which would be like K-10 plus 2. They have asked ADB to study this, and they are about to review the recommendations of ADB.